Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Don't forget to like and subscribe for the latest update and exciting content. Ano ba ang seismic isolator? Alam niyo po mga kababayan, malaki pong tulong itong seismic isolator na ito na bagong teknolohiya. Ito po ay ginagamit sa mga building upang makatulong sa pagbabawas, makatulong na hindi masira ang isang gusali. Ito po ay nilalagay sa base upang tumagal ang building sa malalakas na lindol. Ano po? Ah, ito po yung sinasabi po nilang seismic isolator. To the rescue para maiwasan daw ang mas malalang pinsala ng lindol. Yan ang kwentong inalam ni Cedric Castillo. Madalas yanigin ng lindol ang ating bansa, dahilan para malagay sa peligro ang buhay ng marami. Dahil isa ang Pilipinas sa mga earthquake-prone countries, paano nga ba haharapin ang bagsik ng lindol? Ang Pilipinas po kasi ay earthquake prone country, ano? Kaya nga po malaki po ang may tutulong nito sa ating bansa kung ito'y magagamit. Siguro yung mga modernong building dyan sa BGC ngayon ay gumagamit na rin ito. Ito po ang tinatawag na seismic isolator ay dinisenyo po ito upang mabawasan ang mga epekto ng lindol sa mga gusali at iba pang struktura sa pamamagitan ng pag-absorb at pag-dissipate ng enerhiya mula sa lindol. Ang mga isolator na ito ay nakakapagbawas ng mga puwersa na naipapadala sa struktura. Kaya nababawasan ang posibilidad na pinsala at pagbagsak ng lindol, no? Panoorin po natin ang report. Isang Pinoy structural engineer ang nagdala sa bansa ng posible raw makapagligtas ng mga buhay at ari-arian kung sakaling lumindol. Ang research na ginawa ko is how are we going to apply this technology in tall buildings, no? Pero sa abroad, marami na nakabitan nito. Ito ang tinatawag na seismic isolator. Isa itong construction device na Ito po siya, oh. Rubber. Rubber na napakakunat. Pag yung pagbaba natin mo siyang pag ganun, napakalambot po niya. Malambot po siya. Pero pag kinumpres mo siya ng pa-vertical, sobrang tibay po niya. Kaya ito talaga malaki po ang may tutulong ng seismic isolator nito sa Pilipinas. Kasi nga po, madalas po tayong yanigin ng lindol, ano? ilalagay sa ilalim ng mga poste ng mga establishmento. Ito po siya, oh. Kaya lang po, yung mga building na nagawa na walang isolator, ang gagawin po nila is lalagariin po sa poste. Lahat po ng poste, lalagariin po yan, tapos iaangat ng hydraulic jack na kayang magdala ng 1,000 tonelada, ano? Nagsisilbi itong shock absorber ng malalakas na paggalaw ng lupa. Kaya raw nitong i-absorb ang lateral at vertical movement ng lindol. Pero mo yung lateral at saka vertical movement ng lindol, kaya niyang i-absorb. Yung lateral, yung pag ganun. Tapos yung vertical, eh. Kasi dalawa pong klase ng lindol, eh. Lateral at saka vertical. Yun po ang pinakamahirap, yung vertical, eh. Vertical yung pag ano, lateral yung parang nagkikiskisan. Purpose nito from the term itself isolator, no, meaning we have to isolate the building from the ground during earthquake. Ina-isolate natin yung building from the most damaging effect of an earthquake, which is a lateral load, no? Yung
pagtakbo ng lupa ng kaliwat kanan. Ito rin daw ang nakikita ni Engineer Roel na solusyon sa posibleng pinsala ng malalakas na pagyanig. Posible ring lagyan ng seismic isolator ang mga nakatayo ng building. Kung kaya naman putulin sa gitna, puputulin namin sa gitna yung poste, tapos ilalagay na yung isolator. Gawa ang seismic isolator sa espesyal na klase ng rubber na kaya raw i-absorb hanggang magnitude 8 na lindol. Special na rubber at kaya i-absorb ang magnitude 8 na lindol. Magnitude 8. Paano pag magnitude 9? Siguro magnitude 8 pataas. Yung rubber na to, masyado siyang malambot pagka shinure off mo, pero masyado siyang matibay pagka kinompress mo vertically. Dapat alam mo na ang nangungunang bansa na may pinakamaraming nakakabit na seismic isolator sa mga gusali ay ang Japan. Pumapangalawa ang China at pangatlo Kaya pala ang bansang Japan pa ay bihira pong nagigibaan ng mga gusali. Ano po? High-tech po kasi yung mga building ngayon doon sa Japan dahil may mga isolator na sila. May seismic isolator na nakakabit sa kanilang mga pundasyon. Ano? Marami po sa bansang Japan at China ang gumagamit na nito. Kaya dapat na rin po natin gamitin ito sa Pilipinas dahil nga earthquake prone po ang Pilipinas. Nasa Pacific Ring of Fire po tayo. naman ang US. Ito rin ang mga bansa na nasa Pacific Ring of Fire kung saan kabilang din ang Pilipinas. Isa sa madalas na apektado ng lindol dito sa atin ang mga simbahan. Kaya ang San Vicente de Paul Parish sa Maynila nagpalagay na rin ng seismic isolator. Napakahalaga po niyan sapagkat alam naman natin na ang simbahan ay tahanan din po ng Diyos at marami pong mananampalataya ang talagang dumudulog dito. Kaya napakahalaga po na matibay at maayos ang dambana ng ating Panginoon. Ang isolator po ay nakakapagbawas ng mga puwersa na naipapadala sa istruktura. Kaya nababawasan po ang posibilidad na pinsala sa mga haligi, pader at iba pang mga bahagi ng gusali. May iwasan po yung paggiba, may iwasan po yung pag-crack ng mga pader kapag mayroon pong naka-install na seismic isolator ang isang gusali. Dahil marami na po mga cracks ang ating simbahan dito sa San Marcelino, nag-isip po kami ng pwedeng magandang gawin para maging mas matibay at handa sa sinasabi nilang The Big One. Nasa 86 na piraso ng seismic isolator ang inilagay ni na Engineer Roel sa bawat poste ng simbahan. Yung una, sinip off natin to, tapos naglagay tayo dito ng hydraulic jack. Yung hydraulic jack na yon, 100 tons yung capacity. Tapos, next, sinip off ulit yan, may additional jack na naman doon sa dulo. Hanggang sa kompleto na yung jack, pinutol ito lahat, tapos tinanggal yung konkreto, inilagay itong isolator. Pagka-install ng isolator, wineld yan dito, tapos may epoxy sa ilalim. Para mas maging epektibo ang seismic isolator, kinailangang literal na hatiin sa gitna ang buong istruktura ng simbahan. Ito, yung linya na to, ang tinatawag na isolation plane, no? Hanggang dito yan, lahat yan. Buong building putol yan, no? Ang main intent nito ang isolation plane, para pag nag-slide na yung ground, doon lang siya bibigay. Doon siya mag-i-slide. Lahat ng part ng building, ang mag-a-absorb na lang talaga ng lateral force due to earthquake is yung rubber. Ito, parang putol sa ngayon, pero isi-seal pa rin yan. Lalagyan namin ng sealant para pag lumindol, dito bibigay. Yung sealant lang ng bibigay. Pero hindi masisira yung buong door. Mapabuilding man o bahay, pwede raw lagyan ng seismic isolator. Payo naman ni engineer sa mga hindi pa kayang magpalagay ng seismic isolator. Yung building mo dapat magaan kasi kung mabigat, mas malaki yung inertia na ina-absorb ng isang building. Dapat lightweight. So kung meron kayong mga mabibigat na items sa second floor, sa mga bahay, siguro yung mga unnecessary doon, pwedeng ilagay nyo sa ground floor na lang para mas safer yun. Hindi natin matukoy kung kailan magkakaroon ng lindol. Kaya bago pa yanigin ng kalamidad ang ating buhay,
maging maingat at I am ready sa lahat ng oras. Ako si Cedric Castillo at yan ang kwentong dapat Yan po ang magandang balita na dapat nating i-apply ngayon sa ating bansa, no? Kaya malaki po ang maitutulong ng seismic isolator na sa malakas na lindol. At ito ay isang mahalagang konsiderasyon sa pagdidisenyo ng mga gusali at istruktura sa mga lugar na prone sa lindol tulad ng Pilipinas. Ano po? Kaya ako po ay sumusuporta rito sa ganitong klaseng proyekto, no? Ito po talaga malaki po ang maitutulong nito. Kahit na po ang gusali mo ay mayroong 50 floor, sa katunayan ang seismic isolator ay madalas na ginagamit sa high-rise building. Sa high-rise building pala ito nagsimula, no? Upang mabawasan ang mga epekto ng lindol. Marami po kasi ang benepisyo nitong seismic isolator na ito sa high-rise building na ay kinabibilangan ng mga pagbabawas ng structural damage, pagpapatuloy ng operasyon. Siyempre, pag naputol na yung building mo, wala na. Hindi na mapapatuloy ang operasyon nun. Yung paggamit ng iba't ibang teknolohiya. Ang seismic isolator ay maaaring gumamit ng iba't ibang teknolohiya tulad ng elastomeric bearings at friction pendulum bearing upang makapagbigay ng epektibong proteksyon sa gusali. Ano po? Okay. Hanggang dito na lang po. Huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Marami pong salamat at mabuhay po kayo.